Akala ko ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko, ang araw na pinangarap ng bawat babae. Isang puting bestida, mga bulaklak na bumabango sa hangin, at isang lalaking nangakong mamahalin ako habang buhay. Pero minsan, ang mga pangako ay parang alak sa baso, maganda sa paningin, pero may lason sa ilalim. Habang tinatanggap ko ang baso ng alak mula sa taong mahal ko, ramdam kong may kakaiba. Mainit ang kanyang ngiti pero malamig ang kanyang mga mata. At sa likod ng mga palakpak at halakhakan ng mga bisita, may naririnig akong boses sa loob ko. Isang bulong ng takot na hindi ko maipaliwanag. Bakit parang hindi ako ligtas? At bago ko pa man masagot ang tanong na iyon, dumating ang sandaling babago sa lahat. Isang basong alak, isang bulong ng babala, at isang lihim na magpapaguho sa kasal na akala ko'y simula ng habang buhay na kaligayahan. Umaga ng aking kasal. Ang simbahan ay puno ng bulaklak, puti at ginto. Mga kulay na sinasabing sagisag ng kalinisan at walang hanggang pag-ibig. Ngunit sa mga mata ko, para bang bawat talulot ng bulaklak ay nagtatago ng lihim na hindi ko pa nakikita. Habang lumalakad ako sa gitna ng aisle, marahan ang tugtog ng orkestra. Ang bawat hakbang ko ay may kasabay na kabog ng dibdib. Sa dulo ng altar, naroon si Ricardo Villanueva, nakasuot ng itim na tuksedo, nakangiti, ngunit may anino sa likod ng kanyang mga mata. Ang gwapo niya, bulong ng isa sa mga abay. Ngumiti ako, pero sa loob may bahagyang panginginig sa puso ko. Hindi dahil sa kaba ng kasal, kundi sa lamig ng titig ni Doña Miranda, ang ina ni Ricardo. Nakatitig siya sa akin habang naglalakad ako, hindi kumukurap, hindi ngumiti. Parang sinusukat niya kung karapat-dapat ba talaga akong maging bahagi ng kanilang pamilya o biktima ng kanilang lihim. Nang magtagpo ang aming mga mata, napalunok ako. Pero tinapik ako ng papa ko at bumulong, "Anak, ngumiti ka, huwag kang kabahan." Ngumiti ako kahit ang ngiti ko ay pilit. Pagkatapos ng seremonya, lahat ay nagpalakpakan. Ngunit sa loob ko, hindi ko maramdaman ang tuwa na inaasahan kong mararamdaman ng isang bagong kasal. Sa bawat halakhak ng mga bisita, may tunog ng pangamba. Sa bawat ngiti ni Ricardo, may tanong na hindi ko masagot. Nang magtagpo ang aming mga kamay, malamig ang kanyang palad. At sa sandaling iyon, may pakiramdam akong hindi ko maipaliwanag. Parang ang sumpang habang buhay kitang mamahalin ay hindi pangako, kundi isang sentensya. Akala ko ito na ang simula ng habang buhay na kaligayahan. Pero sa likod ng bawat ngiti, may lason na unti-unting sisira sa lahat. Matapos ang kasal, naganap ang engrandeng pagtitipon sa bulwagan ng pamilya Villanueva. Kumakain, nagtatawanan, at nag-aalok ng mga pagbati ang lahat. Ngunit sa gitna ng saya, may isang pares ng mga mata na hindi ko malimutan. Si Doña Miranda, ang ina ni Ricardo. Tahimik siyang nakaupo sa isang sulok, marangal ang postura, ngunit malamig ang aura. Habang ako ay nakikipagkamay sa mga bisita, ramdam kong sinusundan niya ako ng tingin. Bawat galaw, bawat ngiti, bawat paghinga ko, hindi ko maiwasang mapahinto. Ang kanyang mga mata parang sinasabi, "Hindi ka nababagay dito." Lumapit si Ricardo at tinapik ako sa balikat. "Mahal, okay ka lang, parang may iniisip ka." Ngumiti ako ng pilit. "Wala naman, baka pagod lang." Pero sa loob, hindi ko kayang itago ang kaba. Habang tumatagal ang gabi, lalong nagiging malinaw ang kakaibang pakiramdam. Kapag ako'y tumatawa, hindi siya ngumiti. Kapag ako'y tumingin sa kanya, tila nagbabago ang kanyang anyo, mula sa isang ina ng pamilya tungo sa isang babaeng nagtatago ng lihim. Sa gitna ng musika, marahan siyang lumapit. Hawak ang kanyang baso ng alak, ngumiti siya sa akin. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Maria," mahinang sabi niya, "napakaganda ng kasal ninyo. Sana magtagal ang saya." At pagkatapos niyang sabihin iyon, tumalikod siya. Ngunit naiwan sa hangin ang kakaibang lamig, parang boses na nagsasabing, "May paparating na hindi ko maiiwasan." Sa gabing iyon, natutunan kong may mga ngiti na hindi kailangan ng salita. Sapat na ang isang tingin para maramdaman mong may panganib na nagkukubli sa likod ng saya. Gabi na nang makarating kami sa mansyon sa Tagaytay Highlands. Ito raw ang magiging tahanan namin ni Ricardo, ang simula ng aming bagong buhay bilang mag-asawa. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong ako ng bango ng mga rosas at liwanag ng mga kandila. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng karangyaan, mga palamuting tila hinugot mula sa isang panaginip. "Para sa atin, mahal ko," bulong ni Ricardo habang iniaabot ang basong pulang alak. Ngumiti ako. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang init ng pag-ibig. O marahil, isang bagay na hindi ko pa alam. Bago ko pa maabot ang aking labi, may marahang katok sa pinto.
Pagbukas ni Ricardo, pumasok si Lola Benita, ang matandang nag-alaga sa akin simula pagkabata. May dala siyang basket ng prutas at may ngiti sa kanyang labi, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Pasensya na po Sir Ricardo, Ma'am Maria. Nadulas po ako, nagkalat tuloy. Tumapon ng ilan sa mga prutas at kasama nito ang alak sa baso ko. Bumagsak sa puting karpet. Ang pulang mantsa ay kumalat, parang dugo sa niyebeng sahig. Nagmamadaling lumapit si Lola Benita para maglinis. Habang inaabot ko ang panyo, marahan siyang yumuko at bumulong sa aking tainga, halos hindi marinig ng iba. Anak, huwag mong inumin. Ang alak na yan, may lason. Nanginginig ang aking mga daliri habang hinawakan ko muli ang baso. Tinitigan ko si Ricardo. Ngumiti siya, payapa, parang walang kakaiba. Inumin mo, mahal, para sa bagong simula natin. Ngunit sa loob ko, may bagyo na. Lason daw, pero bakit? At paano niya nalaman? Hindi ko na alam kung alin ang dapat kong paniwalaan, ang ngiti ng asawa ko o ang bulong ng matandang minahal ko parang tunay na lola. At sa gabing iyon, sa pagitan ng isang ngiti at isang bulong, nagsimula ang lihim na magpapaguho sa buhay kong akala ko'y perpekto. Tahimik ang silid matapos umalis ni Lola Benita. Tanging lagaslas ng hangin mula sa bintana at amoy ng kandilang unti-unting nauupos ang naririnig ko. Sa gitna ng mga bulaklak at ilaw, hawak ko pa rin ang basong alak, ang basong puno ng tanong. Nakatitig sa akin si Ricardo, ang mga mata niya puno ng init at lambing, ngunit may lalim na hindi ko maabot. Inumin mo mahal, sabi niya, marahang tinig ngunit matalim sa pandinig. Para sa atin, para sa simula ng habang buhay. Habang nakatingin sa kanya, tila bumagal ang oras. Nakita ko ang sarili kong refleksyon sa alak, mapula, nanginginig at hindi na sigurado kung saan ako ligtas. Ano ba ang totoo? Si Lola Benita na nagpalaki sa akin o si Ricardo na nangakong mamahalin ako habang buhay? Paano kung nagkakamali siya? Pero paano kung tama? Ang bawat tanong ay parang karayom na bumabaon sa dibdib ko. At bago pa tuluyang lamunin ng takot ang isip ko, huminga ako ng malalim. Dahan-dahan kong inilapit ang baso sa labi ko. Ramdam ko ang lamig ng salamin, ang bigat ng bawat patak ng alak na parang may sariling buhay. Ngumiti si Ricardo, mahinahon, kampante. Ganyan nga, mahal. Sa wakas, tayo na talaga. Ngunit bago pa man sumayad ang alak sa labi ko, pinikit ko ang aking mga mata. At sa sandaling iyon, nagpasya ako. Itinaas ko ang baso, kunwaring uminom. Ang alak ay dumampi lang sa labi ko, ngunit hindi ko hinayaan na lumusot sa aking lalamunan. Pagkatapos ay marahan kong ibinaba ang baso at hinayaan ang katahimikan lumamon sa paligid. Bigla kong naramdaman ang unti-unting pag-init ng ulo ko. Sinabayan ko ng pag-acting. Dahan-dahang bumigat ang aking katawan, parang tinatablan ng lason na hindi ko naman ininom. Nalaglag ang kamay kong may hawak ng baso. Ricardo, mahina kong bulong, halos pabulong sa hangin. Lumapit siya, agad akong sinalo. Maria, mahal ko, anong nangyayari? Naririnig ko ang boses niya, ngunit hindi ko sinagot. Pinilit kong manatiling kalmado, pikit ang mata, hinayaan kong isipin niyang nawalan ako ng malay. Narinig kong bumukas ang pinto, may mga yabag ng sapatos na pumasok sa loob. Isang pamilyar na boses ang sumunod, malamig, parang yelo. Tapos na ba? Tanong ni Doña Miranda. Oo ma, tulog na siya. Sagot ni Ricardo. Malamig na malamig ang tono. Biglang napawi ang bawat alaala ng pagmamahal na ipinakita niya sa akin. Ngayon, ibang-iba na ang boses niya. Walang init, walang lambing. Magaling, kunin mo ang mga papeles. Kailangan natin ang pirma niya bago magbago ang lahat. Nanlamig ang buo kong katawan. Ang kasal, ang pagmamahal. Lahat ito pala ay bahagi ng isang malaking plano. Lason, pera, ari-arian. At ako ang susunod na biktima. Gusto kong sumigaw, tumakbo, o magising mula sa bangungot na ito. Ngunit alam kong isa lang ang paraan para mabuhay, ang magpanggap na patay. Kaya't nanatili akong tahimik, pinigilan ang bawat hinga habang pinagmamasdan sila sa pagitan ng bahagyang nakabukas na mga pilik mata. Tingnan mo siya ma, tawa ni Ricardo. Lahat ng babae pari-pareho, basta marinig ang salitang mahal, ibinibigay ang lahat. Huwag kang masyadong kumpiyansa, sagot ni Doña Miranda. Ang mga tulad niya, kahit mahina, minsan nakakaganti. Nang marinig ko iyon, may apoy na sumiklab sa dibdib ko. Oo, mahina ako ngayon, pero darating ang araw, ako ang magiging takot nila. At sa gitna ng dilim, natutunan kong minsan, ang tanging paraan para mabuhay ay ang magpanggap na patay. Tahimik akong nakahiga, pinipigilan ang bawat hinga. Sa labas ng aking pikit na mga mata, nagbubulungan sina Ricardo at Doña Miranda, mga tinig na dati kong inaasahan. Ngayon ay mga boses ng panganib.
Ma, nakuha ko na ang mga papeles. Lahat ay malilipat sa pangalan ko sa oras na mapirmahan ito. Mabuti, kailangang matapos ito ngayong gabi. Ayokong magtagal pa. Parang may pumutok sa dibdib ko. Ang bawat salitang binibitawan nila ay parang patalim na unti-unting hinihiwa ang puso ko. Ngayon ko lang lubos na nakita. Ang lalaking nangakong mamahalin ako habang buhay ay siya ring naghukay ng libingan ng pag-ibig namin. Ma, pagkatapos nito, tapos na. Wala nang sagabal sa mga utang natin. Magaling, malamig na sagot ng ina. At huwag kang magkamali, hindi siya ang una. 3 na ang nauna sa kanya. At lahat, hindi umabot sa hustisya. Napasinghap ako sa aloob. 3, ibig sabihin, may iba pa bago ako, 3 na ang nawala dahil sa kanila. At ako ang ika-4. Paano ko naging bulag? Naaalala ko ang bawat I love you, ang bawat yakap sa gabi, ang bawat pangakong hindi kita pababayaan. Ngayon bawat alaala ay parang lason na bumabalik sa akin. Doña Miranda, huwag kang maawa Ricardo. Ginagawa mo ito para sa pamilya natin. Ricardo? Pero minsan din naiisip ko, paano kung malaman ng mga tao? Doña Miranda, hindi nila malalaman. Ang pera ay kapangyarihan. Ang awa ay kahinaan. Alalahanin mo, anak, ang mga babae, madali lang pasunurin basta maramdaman nilang minamahal sila. Tila may umalingaw-ngaw na kulog sa loob ko. Ngayon ko lang narinig ang tunay na mukha ng kanilang pag-ibig. Hindi pala ito pagmamahal. Isa itong laro ng kapangyarihan at kasinungalingan. Ang bawat salita nila ay parang sumusunog sa hangin. Naramdaman kong pumapatak ang luha ko. Dahan-dahan, walang tunog. Pinipigilan kong humikbi dahil isang paghinga lang, maaaring mamatay ako sa mismong gabing iyon. Ma, aalis muna ako. Aayusin ko ang mga papel. Sige, ako na ang bahala sa kanya, sagot ni Doña Miranda, na parang wala lang ginawang kasalanan. Narinig kong lumabas si Ricardo, sumara ang pinto. At sa sandaling iyon, ang malamig na tinig ni Doña Miranda ay lumapit ng dahan-dahan. Alam mo, Maria, kung nakikinig ka man ngayon, sana naiintindihan mo na ang leksyon. Sa mundong ito, hindi pag-ibig ang magliligtas sa'yo. Pera. Tumigil ang oras. Naramdaman kong halos lumapit siya sa akin. Huminga ako ng mababaw, pilit itinatago ang pagkatakot. At doon ko napagtanto, ang kasal na ito, ang tahanang ito, ang taong akala kong kasama ko sa habang buhay. Lahat ay itinayo sa kasinungalingan, ngunit sa halip na pumatak muli ang luha, isang bagay ang pinalitan nito, galit. Tahimik, ngunit matindi. Isang apoy na hindi na kailanman mamamatay. Paglabas ni Doña Miranda, marahan kong iminulat ang aking mga mata. Madilim pa rin ang silid, ngunit malinaw na ang isip ko. Hindi pa ako tapos, mahina kong bulong. Kung ito ang simula ng laro nila, ako ang magtatapos. Nang tuluyang lumabas si Doña Miranda sa silid, tanging katahimikan ang naiwan. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, maririnig mo ang mga tunog ng takot, ang mabilis kong paghinga, ang tibok ng pusong pilit kong pinipigil, at ang tunog ng mga kandilang unti-unting namamatay. Marahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang ilaw ng buwan ay pumapasok sa bintana, bumabalot sa puting kurtina, parang liwanag ng Diyos sa gitna ng impyerno. Nais kong sumigaw, nais kong tumakbo. Ngunit alam kong isang maling galaw lang, maaaring tuluyang magwakas ang buhay ko. Hindi ako pwedeng manatili dito. Hindi ako mamamatay sa kamay ng mga taong ginamit ang pag-ibig para manakit. Ito na ang sandali. Kailangan kong lumaban, kahit natatakot ako. Dahan-dahan kong inalis ang kumot at tumayo. Ang mga paa ko ay humahalik sa malamig na sahig. Naririnig ko ang mga yabag ni Ricardo mula sa ibaba. Ang boses niya, galit, nagmamadali. Bantayan niyo ang gate, walang lalabas, naiwan dito ang mga papeles. Nanginginig ang tuhod ko, ngunit mas malakas ang tibok ng puso ko kaysa sa takot. Sa tabi ng kama, nakita ko ang aking sapatos na puti. Ang suot ko sa kasal kanina. Kinuha ko ito, ngunit sa halip na isuot, bitbit ko lang. Hindi ko kayang tumakbo sa takong. Kailangan kong maging tahimik, kasing tahimik ng gabi. Pagbukas ko ng pinto, naramdaman ko ang malamig na hangin ng Tagaytay. Ang koridor ng mansyon ay mahaba, tahimik, at parang walang katapusan. Bawat hakbang ko ay nagiging pagsusugal sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa dulo ng pasilyo, may pinto papunta sa kusina, at doon, isang anino ang biglang sumulpot. Napasinghap ako, handa ng sumigaw, ngunit isang pamilyar na kamay ang pumigil sa akin. Shhh! Ako ito, si Lola Benita. Ang mga mata niya ay puno ng luha at takot. Anak, kailangan mong umalis. Ngayon na, nakita ko kung paano sila magplano, hindi ka ligtas dito. Tiningnan ko siya,
Ang matandang nagpalaki sa akin, ang tanging taong naniniwala sa kabutihan ko. Lola, paano ka? Tanong ko, nanginginig ang boses. Ngumiti siya ng mapait. Matanda na ako, kung may dapat mabuhay sa ating dalawa, ikaw yon. Inabot niya sa akin ang isang susi, isang lumang cellphone, at isang maliit na papel. Ito ang susi ng kotse ni Ricardo, nasa likod ng garahe, dito ka tatakas, at ito, sabay abot ng papel. Mga lugar na ligtas, may kakilala akong tutulong sa'yo. Hindi ko napigilang umiyak. Lola, salamat. Pero paano ka? Huwag mo akong alalahanin, putol niya. Ang mahalaga, mabuhay ka. Dalhin mo ang katotohanan. Ipakita mo sa mundo kung sino talaga sila. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit, parang yakap na huling pagkakataon. Sa yakap niyang iyon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Pagkatapos ng yakap na iyon, tumalikod ako. Ang bawat hakbang papunta sa likod ng bahay ay parang daan papunta sa isang bagong kapalaran. Naririnig ko pa rin ang mga yabag ni Ricardo sa ibaba. Hanapin niyo siya, sigaw niya. Pinuksan ko ang pintuan papunta sa hardin. Ang mga ilaw ay patay, tanging mga anino ng puno at buwan ang aking gabay. Tumakbo ako ng walang sapatos, nilalabanan ng lamig ng lupa. Sa garahe, nakita ko ang itim na kotse. Pinindot ko ang susi. Isang mahinang tunog ng beep ang sumagot. Pumasok ako, sinubukang paandarin ang makina. Sa unang susi, wala. Sa pangalawa, vroom. Nanginginig ang mga kamay ko habang humawak sa manibela, isang hinga, isang dasal. At buong lakas kong inapakan ang gas. Sa lakas ng bangga, halos mabitawan ko ang manibela. Tumama ang ulo ko sa gilid, ngunit hindi ko pinansin ang sakit. Ang tanging mahalaga, bukas na ang gate. Habang binabaybay ko ang madilim na daan ng Tagaytay, ang mga luha ko ay tuloy-tuloy na bumabagsak. Hindi ko alam kung saan pupunta, kung sino pa ang maaasahan ko. Ang alam ko lang, kailangan kong mabuhay. Hindi para ipaghiganti ang sarili ko, kundi para sa 3 babaeng nauna sa akin at sa lahat ng biktima ng kanilang kasinungalingan. Sa gabing iyon, hindi lang ako tumakas mula sa mansyon. Tumakas ako mula sa kasinungalingang itinuring kong tahanan. Madalas kong marinig sa matatanda, kapag nasa gitna ka ng dilim, may ilaw pa ring maghihintay sa dulo. Ngunit sa gabing iyon, habang tumatakbo ang kotse sa kalsadang basang-basa ng ulan, pakiramdam ko ako lang ang natitirang buhay sa mundo. Ang hangin ay malamig, ang mga mata ko'y mabigat, at ang mga kamay ko'y nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Sa bawat kanto, iniisip ko, susundan ba nila ako? Makakatakas ba ako talaga? Wala akong direksyon, wala akong bahay. Ang tanging kasama ko ay ang ingay ng ulan at tibok ng puso kong takot mabangga ng tadhana. Pagkatapos ng ilang oras, huminam ang makina. Ang gasolina, ubos na. Itinigil ko ang kotse sa tapat ng isang maliit na 24-hour convenience store. Lumabas ako, basang-basa, nakayapak, at may halong putik ang aking bestida. Ang mga tao sa tindahan ay napatingin. Marahil nagtataka kung anong klaseng babae ang lumalakad sa gitna ng gabi na parang galing sa sariling bangungot. Kumuha ako ng bote ng tubig. Habang lumalakad ako papunta sa counter, may boses na tumawag sa likod ko. Maria, napalingon ako. Isang lalaking may suot na salamin, gusot ang buhok, at may simpleng t-shirt. Ang mukha niya, pamilyar. Parang tinig mula sa nakaraan. Ikaw si Leo, ngumiti siya, halatang nagulat. Diyos ko, ikaw nga, hindi ko inakalang makikita pa kita. Sa loob ng liwanag ng tindahan, ako nagaling sa dilim. At siya, isang alaala ng kabataan ko, ng mga panahong walang kasinungalingan, walang takot. Ngunit agad nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang makita ang hitsura ko. Maria, anong nangyari sa'yo? Hindi ko nasagot. Ang mga luha ko ay bumagsak ng kusa para bang nakita ng puso ko ang kanlungan na matagal nang nawala. Hindi tayo pwedeng magtagal dito, sabi ni Leo. May mga taong naghahanap sa akin, sagot ko, halos pabulong. Sino? Ricardo? Tanong niya at sa tono ng boses niya may halong galit at takot. Paano mo? Matagal na kitang sinusundan sa balita. Wala akong tiwala sa lalaking yon. Nagtagpo ang aming mga mata. Walang salita. Ngunit pareho naming alam. Ang mundo ko ay tuluyan ng gumuho at siya lamang ang natitirang taong kayang magtiwala sa akin. Dinala ako ni Leo sa maliit niyang apartment sa Pasig. Walang karangyaan, walang marmol, walang chandelier. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman kong ligtas ako. Habang pinakikinggan ko ang tunog ng ulan sa bubong, tiningnan ko siya, tahimik na nagtitimpla ng tsaa sa kusina, mabait pa rin. Tahimik pa rin. Pareho pa rin ang taong minsan kong tinulungan noon sa paaralan. At ngayon, siya naman ang tutulong sa akin. Siguro nga may mga taong dumarating sa tamang oras.
Hindi para ibalik ang nakaraan, kundi para tulungan kang mabuhay sa kasalukuyan. Habang humigop ako ng mainit na tsa, tumingin si Leo sa akin, seryoso, puno ng pag-aalala. Maria, sabi niya, sabihin mo sa akin ang lahat, at kahit gaano kabigat, tutulungan kitang labanan sila. At sa unang pagkakataon matapos ang kasal na iyon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Sa unang gabi ko sa bahay ni Leo, halos hindi ako makatulog. Kahit may bubong na sumisilong sa akin, ang isip ko ay nasa Tagaytay pa rin. Sa malamig na silid sa mga ngiting puno ng kasinungalingan. Bawat patak ng ulan ay parang boses ng nakaraan, bumubulong ng mga tanong na ayaw ko nang sagutin. Ngunit kinabukasan, nang makita ko si Leo sa harap ng kanyang computer, alam kong dumating na ang oras para hanapin ang katotohanan. Tahimik lang akong nakatingin habang mabilis na kumikilos ang mga daliri ni Leo sa keyboard. Bawat pindot niya ay parang pintuan ng impyerno na unti-unting bumubukas. Maria, sabi niya matapos ang ilang minuto, may nakita ako. Lumingon siya sa akin, seryoso ang mukha. Sa screen, lumabas ang larawan ni Ricardo, kasama ang tatlong babaeng may pamilyar na ngiti. Sino sila? Tanong ko. Halos hindi makapaniwala. Huminga ng malalim si Leo. 3 babae, 3 kasal, 3 kamatayan. Pinakita ni Leo ang mga dokumento. Ang una, si Claudia Ramos, isang batang negosyante, namatay sa aksidente sa kotse. Ang pangal. Awa, si Helena Bautista, anak ng isang opisyal ng gobyerno, natagpuang wala ng buhay matapos ang tinatawag nilang heart failure. At ang pangatlo, si Vivian Lee, isang philanthropist na namatay sa depression. Ngunit may isang bagay na pare-pareho. Bago mamatay ang bawat isa, ang lahat ng kanilang ari-arian ay nailipat sa Villanueva Corporation, sa ilalim ng pangalan ni Ricardo Villanueva. Maria, sabi ni Leo, may pattern sila. Hindi ito aksidente, hindi ito karma. Ito ay plano, isang negosyo ng kasinungalingan. Tahimik lang ako. Walang salitang kayang ilarawan ang sakit ng katotohanang iyon. Ang lalaking minahal ko, ginamit ang pag-ibig bilang sandata. Ang lahat ng I love you niya, ang bawat yakap, ang bawat tawa namin sa ilalim ng ulan. Lahat pala ay script ng isang palabas. At ako ang bagong tauhan sa trahedyang iyon. Matagal akong tahimik. Hanggang sa napatingin ako kay Leo at marahan kong sinabi, kung ganyan sila, kailangan kong ipakita sa mundo kung sino talaga sila. Ngumiti siya ng kaunti, ngunit seryoso ang mga mata. Tutulungan kita, pero hindi madali ito. Malakas sila, may koneksyon. Bago tayo kumilos, kailangan natin ng ebidensya. Hindi lang galit. Tumango ako. Ang takot ko ay napalitan ng apoy. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa simbahan. Ako na ngayon ang babaeng maglalantad ng katotohanan. Habang nagsasalita kami, biglang tumunog ang cellphone na ibinigay ni Lola Benita. Isang mensahe ang lumabas sa screen. Walang pangalan, walang numero. Hindi mo kami matatakasan. Alam namin kung nasaan ka. Nalaglag ang cellphone sa mesa. Nagkatinginan kami ni Leo. At sa sandaling iyon, alam namin, ang laban ay magsisimula na. Minsan, ang pinakamabisang sandata laban sa katotohanan ay hindi bala o lason, kundi salita. At iyon mismo ang ginamit ng pamilya Villanueva laban sa akin. Habang kami ni Leo ay tahimik sa kanyang maliit na apartment, nakatuon sa paghahanap ng katibayan, hindi namin alam na sa labas ng mundo, nagsisimula ng buuin ng mga Villanueva ang isa pang kwento. Isang peking bersyon ng aking buhay. Umaga iyon nang mapansin ni Leo ang kakaibang katahimikan sa paligid. Binuksan niya ang laptop at nagbukas ng balita. Paglabas ng screen, nanlamig ako. Breaking news, Maria de la Vega nawawala matapos ang honeymoon. Iniimbestigahan ang mental instability. Nawala ang lakas ko. Ang larawan ko, suot pa ang aking bestida sa kasal, lumabas sa harap ng milyon-milyong tao. Sa ilalim ng larawan, mga salitang tila sumpa. Suffering from depression, hallucination, and paranoia, ayon sa medical report. The Villanueva family expresses deep concern and offers ₱2 million reward to anyone who can find and bring her home safely. Ginamit nila ang aking sakit, kahit wala naman akong sakit. Ginamit nila ang aking katahimikan para sabihing ako'y baliw, at ginamit nila ang aking pangalan para burahin ako sa mundo. Leo. Hindi totoo to. Ginamit nila ang media, Maria. May koneksyon sila sa mga network, sa ospital, sa pulis. Kaya nilang baguhin ang katotohanan. Maria, paano ako lalaban kung buong mundo na ang naniniwala sa kanila? Tahimik siya saglit sa katumingin sa akin.
Hindi mo kailangang patunayan sa lahat. Kailangan mo lang mabuhay para ipakita ang katotohanan. Ang mga salita ni Leo ay parang liwanag sa dilim. Ngunit kahit ganoon, hindi ko mapigilan ang sakit ng pagkakait ng mundo sa pagkatao ko. Ang mga komento sa social media ay mas masakit pa sa sugat. Sayang, parang mabait siya dati. Baka totoo, baka baliw nga. Ginawa na lang kwento para sa pera. Ang bawat komento ay parang patalim. Ang bawat like ay parang martilyo sa puso ko. Ngayon ko naranasan kung gaano kabilis masira ang reputasyon ng isang babae, lalo na kung ang kalaban mo ay may pera, koneksyon, at impluensya. Isang pindot lang, kaya nilang gawing baliw ang matinong tao. Isang headline lang, kaya nilang gawing salarin ng biktima. At sa loob ng katahimikan ng maliit na silid na iyon, nagsimula akong maramdaman na hindi lang ako lumalaban para sa sarili ko, kundi para sa katotohanan ng lahat ng babaeng tulad ko, na siniraan, tinakasan, at pinatahimik. Maria, hindi ko na kayang manahimik. Kung ginamit nila ang salita para sirain ako, gagamitin ko rin ang katotohanan para pabagsakin sila. Ngumiti si Leo, marahan ngunit may determinasyon. Kung ganon, magsisimula tayo ngayong gabi. Habang inaayos ni Leo ang kanyang laptop, biglang pumasok ang isang notification. May nagpadala ng encrypted message mula sa hindi kilalang email address. Sa subject line, "Oy, pitibu, embayumandik for rabies." Nakasulat lang, "You're not the first, but maybe you'll be the last." Nagkatinginan kami ni Leo, at sa sandaling iyon, alam naming may isang taong nasa loob ng pamilya Villanueva ang gustong tumulong sa amin. Sa mundo ng kasinungalingan, minsan ang katotohanan ay dumarating hindi sa liwanag, kundi sa anyo ng isang lihim. Habang si Leo ay abala sa pagtatrabaho sa harap ng kanyang computer, ako naman ay tahimik na nakaupo sa sulok ng maliit na apartment. Ang tunog ng ulan sa labas ay parang metronome ng kaba sa dibdib ko, hanggang sa biglang bumukas ang screen ni Leo. Isang email notification ang pumasok. Walang pangalan, walang larawan, ngunit may paksa na agad nagpatigil sa tibok ng puso ko. Subject: "You're not the first, but maybe you'll be the last." Buksan mo, mahina kong sabi. Tahimik si Leo habang dahan-dahan niyang kinlik ang mensahe. Sa loob, may iisang linya lang ng text. Kung gusto mong malaman kung paano namatay si Vivian Lee, hanapin mo ang folder na Carmela 2019 sa server ng Villanueva Corporation. At sa ilalim ng mensaheng iyon, may attached photo, isang pamilyar na kwintas, hugis puso na may inisyal na VL. Leo. Mukhang totoo to, pero delikado. Ang server ng Villanueva Corporation hindi basta-basta napapasok. Kailangan kong gumamit ng backdoor code. Maria. Gawin mo. Kung ito ang tanging paraan para malaman ang totoo, handa akong harapin kahit ano. Habang nagtatype si Leo, dahan-dahan kong nilingon ang bintana. Sa labas, may mga ilaw ng sasakyan na huminto sa kanto, parang may mga matang nakamasid. Sa bawat segundo ng paghihintay, lumalalim ang kaba. Ramdam ko ang bawat patak ng pawis sa aking noo, hanggang sa biglang marinig namin ang click ng laptop. "I'm in," sabi ni Leo, halos hindi makahinga. Lumabas sa screen ang folder na sinasabi sa email. At sa loob nito, mga dokumentong may pangalan ni Vivian Lee, mga financial transfers, mga testamento, at isang file na may video label, Vivian Last Record.mp4. Sa video, lumitaw ang mukha ng isang babae. Maganda, kalmado, ngunit bakas ang takot sa mga mata. Si Vivian Lee. Nakaupo siya sa isang silid na parang opisina, hawak ang isang maliit na voice recorder. Kung sino man ang makakapanood nito, ako si Vivian Lee, asawa ni Ricardo Villanueva. At kung may mangyari sa akin, alam niyong hindi aksidente iyon. Napatigil kami ni Leo. Ang mga salita ni Vivian ay parang bumalik mula sa libingan. Akala ko mahal niya ako, pero nang matuklasan kong ginamit niya ako para sa ari-arian ng pamilya ko, huli na ang lahat. May tinatawag siyang Project Renewal, isang planong gawing negosyo ang pagpapakasal sa mayayamang babae. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig ang kalabog sa pinto sa video. Nataranta si Vivian, mabilis na itinago ang recorder, at bago tuluyang maputol ang video, may marahang tinig na narinig. Isang boses na hindi ko na kailangang hulaan. "Vivian, bakit nandyan ka?" Boses ni Doña Miranda. Pagkatapos noon, itim na ang screen. Tumigil ang oras. Walang salita, walang tunog. Tanging katahimikan at luha lang. Ngayon, alam ko na. Hindi lang pala ako biktima. Marami na ang nauna sa akin. Biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa apartment. Nawala ang koneksyon ng internet. Tumunog ang cellphone ni Leo. May mensahe mula sa unknown number. "You found it too early, they're coming." Nagkatinginan kami ni Leo, at sa labas ng bintana,
May liwanag ng dalawang itim na sasakyan na huminto sa kalsada. Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo. Ang ulan sa labas ay tila tumahimik. Ngunit sa loob ng maliit na apartment, ang bawat segundo ay naging orasan ng kamatayan. Ang ilaw ay patay-sindi. Ang hangin ay mabigat, parang may kasamang takot. At sa labas ng bintana, dalawang itim na sasakyan, nakatigil, hindi gumagalaw. Leo: Maria, kailangan nating umalis ngayon. Maria: Sino sila? Leo: Hindi ko alam, pero siguradong sila yon. May nagtitrace sa signal natin. Mabilis niyang kinuha ang bag na may mga kopya ng dokumento at laptop. Ako naman, halos hindi na makahinga sa kaba. Habang nagmamadali kaming lumabas, narinig ko ang malakas na bang. Basag ang bintana ng apartment. Takbo! Sigaw ni Leo. Ganito pala ang pakiramdam ng habulin, hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa katotohanan. Bawat patak ng ulan ay parang bala, bawat liko ay parang bitag. Pero sa likod ng takot, may apoy pa rin. Apoy ng pagnanais mabuhay. Habang tumatakbo kami sa makipot na eskinita ng Pasig, may mga liwanag ng flashlight na sumusunod sa amin. Naririnig namin ang mga boses ng mga lalaking nakaitim. Doon sila, bilisan niyo! Lumiko kami sa isang madilim na alley. Sa gitna ng ulan, nakita ni Leo ang isang lumang pinto ng bodega. Binuksan niya iyon at sabay kaming pumasok. Ang loob ng bodega ay amoy kalawang at lumang kahoy. Tahimik. Maliban sa tunog ng ulan sa bubong, nagtago kami sa likod ng mga lumang kahon. Leo, mahina kong sabi, hanggang kailan tayo tatakbo? Ngumiti siya ng mapait. Hanggat wala pa tayong hustisya. Hindi pa kami nakahinga nang marinig namin ang mga yabag sa labas. Lumapit ang isang tinig, pamilyar, malamig. Alam kong nandyan ka, Maria. Nanlaki ang mga mata ko, boses iyon ni Ricardo. Hindi ka na makakatakas, wala kang maipapakitang ebidensya na hindi ko kayang burahin. Hinawakan ko ang braso ni Leo. Ramdam kong nanginginig din siya, pero matatag. Hindi tayo pwedeng magtagal dito, bulong niya. May likod na daan, sa may estero, dun tayo lalabas. Paglabas namin sa likod, halos madulas ako sa putik. Ang tubig sa kalsada ay umabot na sa bukong-bukong, ngunit patuloy kami sa pakt. Akbo, hanggang sa may malakas na liwanag ng kotse ang biglang bumungad. Isang van, kulay itim, papalapit, wala ng oras. Hinila ako ni Leo sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng tulay. Sa ilalim ng tulay, habang nagtatago kami, naririnig ko ang mga yabag, ang mga busina, ang mga sigaw ng mga lalaking humahabol. At sa gitna ng ulan, nakita ko ang mukha ni Leo. Pagod, basa, pero buo ang loob. Maria, sabi niya, hanggat may lakas ako, hindi kita pababayaan. Hindi ko napigilan ang luha ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa unang pagkakataon, may taong handang lumaban kasama ko. Sa gabing iyon, habang patuloy ang ulan at habulan, may isang bagay akong natutunan. Ang katotohanan ay hindi madaling makamit. Kailangan mo itong takbuhan, yakapin, at ipaglaban kahit ang mundo ay ayaw makinig. At sa ilalim ng tulay na iyon, habang ang langit ay umiiyak, nangako ako sa sarili ko, hindi ako titigil. Hanggat may hininga ako, ilalantad ko ang lahat. Matapos ang gabing iyon ng habulan, nakatago kami ni Leo sa isang lumang bahay sa gilid ng bulubunduki ng Tagaytay Ridge, malayo sa syudad, malapit sa mga ulap at tila kalimutan ng mundo. Sa unang pagkakataon, nakatulog ako ng mahimbing. Ngunit nang magising ako kinaumagahan, isang kahon ang naghihintay sa gitna ng mesa. May nakasulat sa ibabaw, "Para sa iyo, Maria, LB." Sa loob ng kahon, may isang lumang diary nakabalot sa telang velvet. May lasong kulay ginto. Nang buksan ko ito, nabasa ko ang pirma sa unang pahina. Elena de la Vega. Napatigil ako. Ang pangalan ng aking ina. Bakit nandito ito? Paano napunta kay Lola Benita? At bakit niya ito itinago sa akin hanggang ngayon? Ngunit habang binabasa ko ang bawat pahina, unti-unti kong naunawaan ang lahat. Mahal kong anak, kung sakaling mabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako nabuhay para ipagtanggol ka. May mga taong galit sa akin dahil sa katotohanang alam ko. Ang pamilyang Villanueva, hindi sila ang akala ng mundo. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ko pa. Ang ama ni Ricardo, si Carlos Villanueva, ang dahilan kung bakit namatay ang tatay mo. Tinangka kong tumakas noon pero nahuli nila ako. Bago ako mawala, itinago ko ang mga dokumento at ang kwento ng kasakiman nila sa ilalim ng punong kamelya sa lumang bahay natin sa Baguio. Hanapin mo iyon, anak. Iyon ang tanging paraan para maputol ang sumpa ng pamilya Villanueva. Tumulo ang luha ko habang pinipisil ko ang diary. Ang mga salita ni Mama ay parang yakap mula sa langit. Mainit, ngunit masakit.
Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang kasinungalingan na bumalot sa buhay ko ay nagsimula pa sa pagkamatay ng aking mga magulang. Ang kasal ko kay Ricardo ay pagpapatuloy lang ng parehong kwento ng pang-aabuso. Leo. Maria, ibig sabihin, alam na ng nanay mo noon pa. Maria. Oo, alam niya, pero hindi siya pinakinggan. Kaya ngayon, ako ang magpapatuloy. Leo. Kung totoo ang sinasabi ng diary, nasa Baguio ang ebidensya. Pero siguradong bantay sarado na yon ang Villanueva. Ngumiti ako, mahina ngunit may determinasyon. Kung doon nagsimula ang lahat, doon din ito matatapos. Ang takot ay napalitan ng tapang, ang lungkot ay naging lakas. At sa bawat pahina ng diary ng aking ina, parang naririnig ko ang boses niya, bumubulong, "Anak, huwag kang matakot. Ang katotohanan, kahit gaano katagal itago, laging lalabas sa liwanag. Ang katotohanan ay maaaring itago sa mahabang panahon. Ngunit ang puso ng isang ina, hinding-hindi kailanman mananahimik kapag ang anak niya ay nasa panganib. Ang bawat biyahe pabalik ay may kasamang pangamba. Ngunit ang pag-uwi namin ni Leo sa Baguio ay hindi para muling balikan ang nakaraan, kundi para tuluyang tapusin ito. Ang simoy ng hangin ay malamig. Ang mga ulap ay bumabalot sa kalsada na parang kaluluwa ng mga alaala. Habang umaandar ang kotse, hawak ko sa dibdib ang diary ni Mama, ang tanging gabay ko sa laban na ito. Old house, under the white camellia tree. Iyon lang ang bakas na naiwan niya. Pagdating namin sa lumang bahay ng pamilya De La Vega, ang lahat ay tila tumigil sa oras. Ang pintura ng dingding ay kupas, ang sahig ay may alikabok ng mga taon. Ngunit sa gitna ng kalumaan, may isang bagay na buhay pa rin. Ang puting puno ng kamelya sa likod ng bahay. Lumapit ako, ang mga bulaklak nito ay nakabuka, maputi, dalisay, tila mga mata ng inakong nagmamasid sa amin mula sa langit. Ito na iyon, Mama, ang puno na itinago mo, ang lugar kung saan mo iniwan ang katotohanan. Leo, sigurado ka bang dito? Maria. Oo, nakita ko na ito sa larawan sa diary. Ang kamilya na ito ang saksi sa lahat. Makalipas ang ilang sandali, tumama ang dulo ng pala sa isang matigas na bagay. Hinukay namin ng sabay at doon namin nakita isang lumang kahon na bakal, kalawangin, ngunit buo. Hinaplos ko ang ibabaw ng kahon. Ang mga kamay ko ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi sa bigat ng sandali. Habang binubuksan ito, tila bumalik lahat ng tinig, lahat ng sigaw, lahat ng alaala ng mga taong ginamit at pinaslang ng pamilya Villanueva. Sa loob ng kahon ay may mga dokumento, mga kontrata, bank statements, photos, at isang maliit na USB drive na nakabalot sa panyo. Sa panyo may nakasulat sa sulok, "For my daughter, Elena." At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, naramdaman ko ang liwanag, hindi sa paligid kundi sa loob. Ang bigat ng kasinungalingan ay napalitan ng pag-asa. Ngayon, hawak ko na ang katotohanan na itinago sa akin ng maraming taon. Maria. Leo, ito na yon, ang katibayan, ang magpapatunay kung gaano kalalim ang kasamaan ng pamilya niya. Leo. At ang magliligtas sa pangalan mo. Tahimik kaming nagyakap, hindi bilang dalawang taong nagtatago, kundi bilang dalawang kaluluwang handa ng lumaban para sa hustisya. Sa punong ito, natapos ang buhay ng aking ina. Ngunit sa parehong lugar na ito, magsisimula ang katotohanan. Hindi ko alam kung anong panganib ang naghihintay sa amin pagbalik sa Maynila. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako tatakbo, hindi na ako magtatago. Dahil minsan, kailangang harapin mo ang dilim para tuluyang makita ang liwanag. Ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay hindi kailanman namamatay. Sa bawat lihim ng kahapon, may liwanag ng bukas na magpapalaya sa atin. 3 linggo matapos naming matagpuan ang kahon sa ilalim ng punong kamelya, handa na akong bumalik sa Maynila. Hindi na ako ang babaeng tumatakas. Ako na ngayon ang babaeng haharap sa apoy, dala ang katotohanan. Habang binabaybay namin ni Leo ang EDSA, ang mga ilaw ng syudad ay tila kumikislap sa pagitan ng takot at tapang. Sa bag ko, nakatago ang diary ni Mama, ang mga dokumento at ang USB na magpapatunay ng lahat. Sa tulong ng kaibigan naming mamamahayag na si Isabella, nakapaghand ay kami ng isang press conference. Isang pagtitipon ng mga reporter, abogado at mga taong matagal ng tahimik sa ilalim ng takot. Sa entablado, si Ricardo at Doña Miranda nakaupo sa gitna, nakangiti, parang walang kasalanan. Sa harap nila, ako, tahimik. Ngunit sa loob ko, may apoy na hindi na kailanman mamamatay. Ito na iyon. Ang araw na haharapin ko ang mga multo ng nakaraan. Ang sandaling magwawakas ang lahat ng kasinungalingan. Reporter. Mrs. Villanueva, maraming tanong ang bayan. Totoo bang ikaw ay tumakas dahil sa mental breakdown?
Ngumiti ako ng marahan, pinigilan ang panginginig ng boses ko. Maria. Hindi ako tumakas. Ako ang tinakasan ng hustisya. Tahimik ang buong silid. Ramdam kong naroon si Ricardo. Nakatingin sa akin, ang mga mata niya malamig, ngunit puno ng takot na pilit niyang itinatago. Maria. Ang mga taong ito, sabay lingon kay Doña Miranda, ginamit ang pangalan ng pamilya nila para magnakaw, manira at pumatay. Hindi lang ako ang biktima. Marami na ang nauna. Kabilang na ang ina ko, si Elena de la Vega, Maria. At para patunayan yan, ito ang iniwan ng aking ina. Ibinigay ko kay Isabela ang USB. Mabilis niya itong ikinabit sa malaking screen sa likod ng entablado. Lumabas ang video ni Vivian Lee, ang ikatlong asawa ni Ricardo, ang parehong video na nakuha namin mula sa server. Sa gitna ng mga sigaw at flash ng camera, narinig ng lahat ang boses ni Vivian. Kung sino man ang makapanood nito, hindi aksidente ang kamatayan ko. Ang pamilya Villanueva, sila ang dahilan. Nagkagulo ang buong hall, may mga reporter na nagsisigawan, may umiiyak, may sumisigaw ng justice for the victims. Si Ricardo, nanlaki ang mga mata. Si Doña Miranda, pilit ngumiti, ngunit bakas sa mukha niya ang takot ng isang taong alam na tapos na sila. Ricardo. Lahat yan kasinungalingan, isa kang baliw, Maria. Ngumiti ako, mahinahon, ngunit matalim. Maria. Kung baliw man ako, baliw akong lumaban. Habang kayong matino, baliw sa kasinungalingan. Tahimik ang lahat. At sa sandaling iyon, naramdaman kong bumagsak ang pader ng kanilang kapangyarihan. Habang inilalabas ng mga pulis sina Ricardo at Doña Miranda, naramdaman kong bumigat ang dibdib ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa wakas, may katahimikan na para sa lahat ng babae na nawala sa kamay nila. Sa gilid ng entablado, lumapit si Leo. Ngumiti siya, pagod ngunit masaya. Tapos na Maria, naniwala na ang mundo. Ngumiti rin ako. Hindi dahil naniwala sila, kundi dahil tumigil na akong matakot. Ang tapang ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang laban na iyong pinanalo, kundi sa kung ilang beses mong piniling bumangon, kahit mag-isa, kahit takot ka. Lumipas ang ilang buwan, ang mga pangalan ng Villanueva ay tuluyan ng nabura sa mga pahayagan, at sa halip, ang pangalan ng mga biktima ang ginugunita. Nabawi ko na ang lahat ng karapatan sa ari-arian ng pamilya ko, ngunit higit pa sa pera o pangalan, ang pinakamatamis kong tagumpay ay ang katahimikan. Nakaupo ako sa tabi ng puntod ng aking ina. Tahimik lang. Sa tabi ko, si Leo, nakatingin din sa langit. Bitbit ko ang isang maliit na sobre. Sa loob nito, ang isang piraso ng papel na isinulat ko noong gabing bago ko harapin si Ricardo. Mama, kapag natapos na ang laban ko, ipapangako kong hindi ako mamumuhay sa galit. Sa halip, mamumuhay ako sa liwanag ng katotohanan na tinuro mo. Ngayon sa wakas, natupad ko na iyon. Hindi ko kailangang sirain sila. Sapat nang nabunyag ang totoo, at sa totoo lang, hindi ko sila kailangang kamuhian. Dahil ang galit ay isa ring lason, at ayokong iyon ang manatili sa puso ko. Leo. Anong plano mo pagkatapos nito? Maria. Siguro, babalik ako sa probinsya, magtatayo ng foundation para sa mga babaeng katulad ko. Mga niloko, sinaktan, pero piniling lumaban. Leo. Tama yan, hindi natatapos ang laban kapag nakuha mo ang hustisya. Natatapos lang ito kapag natulungan mo na ang iba. Ngumiti ako, at sa unang pagkakataon, ang ngiti kong iyon ay totoo. Walang takot, walang pait. Minsan kailangan mong daanan ang pinakamadilim na gabi para maunawaan kung gaano kaliwanag ang araw. Kailangan mong masaktan para matutuhang magmahal ng mas totoo. Ang lason na minsang gustong pumatay sa akin, ang siya ring nagturo sa akin kung paano mabuhay ng matatag. At sa bawat babaeng piniling manahimik, gusto kong malaman ninyo, may tinig kayo, may halaga kayo, at walang kasinungalingan ang kayang pumatay sa katotohanang yan. Ang bawat pagtatapos ay simula rin ng isang bagong kwento. At kung minsan, ang pinakamagandang aral ng buhay ay natatagpuan sa gitna ng ating mga trahedya. Sa bawat pagtataksil at kasinungalingan, may katotohanang patuloy na lumalaban, at ang lakas ng isang babae ay hindi sa kanyang pag-iyak, kundi sa kanyang kakayahang bumangon, patawarin, at ipagpatuloy ang liwanag.